Topic is in Mark chapter 4. At mga kapatid, napakarami ng topic na ito. And I think we've heard so much with Sister Milen and Pastor Saldi's facilitation and also our bishop. And this is about the kingdom of God. Ito yung sinasabi mga kapatid ng Panginoon na ito mga kapatid yung Sister Sarah, maybe you can mute. Mga kapatid, ito yung you see, iba mga kapatid yung nagsasabi na talagang nanggaling sa langit eh. Kaya importante na, for example, nakikinig ka ng isang kwentuhan, and then yung tao nagkukwento ay hindi naman talaga naranasan o hindi nanggaling sa ganung lugar. Kwento lang. Kumbaga, kaya mapapansin mo, Sister Sarah, na Jesus Christ is trying to convey, ganito kami sa langit. This is how it works in heaven. The kingdom is King's domain. At ito sinasabi ng Panginoon that the kingdom, ito ang buhay namin sa langit. So Jesus was trying to explain a parable. Ang Panginoon mga kapatid ay nagpapaliwanag sa pamamagitan ng isang parabola. We're going to skip from chapter 4 verse 1 to 13, and I'm going to focus on chapter 1 verse 14. And it says, the sower. Yung sower doon, Sister Cecil, pertains to Jesus. Siya yung sower eh. Siya yung nagtatanim. The sower soweth the word. Siya yung nagtatanim mga kapatid. So as much as we wanted to bring people to Jesus, pero Diyos din ang nagtatanim eh. Ang sinasabi rito, the sower soweth the word. In verse 14. Because the word of God is like a seed. It gets planted in our hearts. Kaya natatanim yun sa puso ng tao. At meron siyang potential to bear fruit. But it's not guaranteed. Just like a seed, when you plant it, you have an expectation for the seed to bear fruit. But not every seed grows into a plant, and not every seed bears fruit. What makes the seed bears fruit? Ano ang nagpapalago? Ano ang nagpapatubo sa seed? And as we know, the seed, Sister Zara, pertains to the Word of God. Pero ano yung nagpapalago doon sa seed na yon? It is the kind of soil. Where the word or where the seed lands, kung saan parte ng lupa o anong klase ng lupa na tanim ang buto, that makes all the difference. Pag nangaral ka sa Italy, punta ka ng Vatican, for example, Sister Cecil o Sister Milen, punta ka ng Milan City, mag-preach ka dyan, nakikita mo yung mga iba, di ba? Nagpipreach sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, yung mga ibang relihiyon. Nagpipreach sila doon. Pero hindi lahat ng nataniman ng buto, Sister Cecil, hindi lahat na nakarinig, tumatanggap sa Diyos. Hindi lahat ng nataniman ng buto ay tumutubo. Because the kind of soil. Marami pa diyang mga makikinig lang, pero ang titingnan nila, yung nagtuturo. Ay, kilala ko yan eh.
Kaya minsan yung word nawawala ng visa, nawawala ng ganda. Ang ganda ng tinuturo pero nakatingin tayo sa nagtuturo, nawawala ng kapangyarihan ang mga salita ng Diyos na naririnig kasi nakatingin tayo at ang iba sa mga nagtuturo. Parang sa Pilipinas, Sister Chet, sa Pilipinas, ang mga tao, ay, sinong doktor mo? Si ano? Ay, nako, si doktor ano? Si doktor Bungo? Mukhang bungo? Doon kang papagamot? Ako, kung papagamot doon, tamo nga, bungo nga siya eh. Pait-pait nga niya. Mukha na nga siyang patay. Tapos magpapagamot ka sa kanya. Eh, di ba ka mamatay ka rin? Nakatingin ng tao si Doktor Bungo. Kapayat-payat daw ng doktor. Kailangan ba maging mataba ang doktor para gumaling ka? May mga ganyan. Kaya ako, pag nagpupunta ako ng dentist, titignan ko agad. Yung dentist ko ba maganda ang ngipin? Kasi mamaya, nagtuturo ka sa akin how to maintain a healthy dental oral hygiene. Pero yung dentist naman pala, bungal, bungi. But most of the time, people criticize the bringer, the messenger of the word. Pero wag tayong tumingin doon sa preacher. Ang titingnan mo palagi, Sister Cecil, yung seed. Yung buto na itinatanim. Kasi baka mamaya nakatingin tayo sa nagtatanim, nakatingin tayo sa pastor, mawawala tayo. Dapat doon ka lagi nakatingin sa salita ng Diyos. Huwag kang titingin sa nagtuturo. Kasi pag tinignan mo talaga yan, ay butas, nagtuturo ng laws of prosperity, tapos ang sapatos nakanganga parang palaka. Di ba ang tuturo ng laws of prosperity? Meron pa dati sa Pilipinas, meron tayong kapatiran, pilay. Nagtuturo ng word of God. Eh baka nagtuturo ng healing yan. Tapos siya hindi makalakad. Eh pag ganyan ang ginawa mo, wala, hindi ka makakarinig. Kasi palagi maghahanap ng perfection. Because you're not looking to the seed. You're looking to the preacher. You're trying to criticize the bringer of the word. Kaya pasasalamatan natin mga kapatid, pasalamatan natin na tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Kasi madali kasing magbukas lang ng Zoom, tapos, makikinig lang ako. But it's a different ball game if you know that you're going to preach. Because preaching is a different kind of ball game. It's on a higher level. And the problem with the preacher most of the time, the tendency that people will criticize. Nagtuturo ng ganito pero siya naman ganun. Nagtuturo ng ganito pero siya nga hindi niya magawa. Iyon ang problema. Kung lahat na naman tao nagtuturo dapat perfect, di wala na makapagturo. Kasi naghahanap tayo ng perfection eh. Hindi dapat gano'n. Ang mga nagtuturo, mga kapatid, ay hindi laging perfect. Kaya ang titingnan natin, bagamat imperfect yung ating mga nagtuturo, whether we know it or we don't, pero ang titingnan natin yung seed, yung dala niya. Huwag mo na tingnan na Mr. Bungo o Dr. Bungo siya. Ang tingnan mo yung sinasabi niya. May sense naman pala si Dr. Bungo eh. Bungo siya pero doktor siya eh. Hindi naman siya naging doktor lang na basta na naging doktor. Ganon din ang mga tagapagdala ng salita ng Diyos. Kaya, i-appreciate natin mga kapatid, ang mga nagdadala ng salita ng Diyos. Ang sabi dito mga kapatid, but every preacher must make sure na ang daladala niya, Sister Cecil, ay good seed. Pag ang isang preacher, ang tagapagtanim, sabi nga ni Sister Milen kanina, kailangan tayo nagtatanim. Pero ang tanong, may mga nagtatanim kasi, ang dala nilang buto, hindi tama. Ang tinuturo nila yung kanilang pagkatao. Hindi na ako magme-mention ng mga pangalan, pero maraming mga denominasyon ngayon. Ang dinadala nila, pangalan na nila eh. Nawawala na tuloy ang amor, nawawala na tuloy ang korona ng Diyos, sapagkat ang dinadala ng mga pastor, ng mga ministro, yung pangalan na nila. And that is not the good seed. Because the good seed is the Word of God. Pero pag ang dinala mo ng salita, ay word na ni ganitong pastor, na
we're trying to dilute the word of man to the really word of God, kasi pwede magbanto yan eh. Kaya parang, tama sabi ni Shakespeare, one of the drugs, o yung tinatawag nilang, kasi nung unang panahon, ang mga drugs, yung mga sigarilyo, yan. Naging addict ang tao. One of the addictions of people now is by using religion. Pag ang tao naging ingrained na sa religion, blind following na eh. Kahit anong sabihin ng pastor, kahit mali, kahit na out of the blue na, out of the context, out of the Bible, basta sinabi ng pastor, tama. But one of the things that the Christian must do is to scrutinize whether the word, even though it was said by the pastor, is really the word of God. Galing ba talaga yan sa salita ng Diyos o salita lang ng pastor na yon, o nung nagpo-proclaim na ako ang daan, ako ang, pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapupunta sa langit. Pag sinabi ko yon, hindi ako Diyos eh. So we have the responsibility to verify and authenticate if the word na dala ng ating mga tagapagturo, ng mga nagtuturo, is really a good seed. Kasi natatandaan mo noon, mga kapatid, Sister Cecil, nagbabasa tayo ng Old Testament. Natatandaan mo na may itinuro ang Panginoon na ganitong klaseng apoy. I think it was in Exodus or in the book of Leviticus when God was saying to the Israelites, this is the kind of fire. This is the kind of perfume. May sariling perfume ang Diyos eh. Noong unang panahon, minimix nila yung mga herbals. Tapos magkakamap sila ng amoy, talagang perfume, pabango, na talagang para lang sa Diyos. And as we know, in the book of Leviticus or Exodus, there were people who's trying to change the dynamics of the fire. Iniba nila ang dynamics eh. Iniba nila ang components, ang chemistry ng fire. The same fire. Fire pa rin ang tawag. But the problem with this, Sister Myrna, iniba nila yung fire. Nag-iba sila. Maaaring iba ang intensity, yung init ng apoy. Kasi magkakaiba ng init yung apoy eh. Mapapansin mo, pagka nagluluto ka sa oven, di ba? Minsan, pag gusto mong 220 degrees, ang init yan, 220. Pero pag binaba mo ng konti, 180, iniiba mo yung temperatura. God is like that. Yung mga nadala ng apoy, I think anak ni Joshua yun eh. Anak ba ni Joshua o anak ni Aaron? I think anak ni Aaron yun eh, na nagdala ng ibang klase ng apoy. God killed him. Nagdala ng ibang klase ng perfume. Kasi kaya sabi ng Panginoon, Sister Cecil, itong pabango na to, para lang to sa akin. Huwag mo itong gagawin sa bahay. Kasi pag ginaya mo na to, kasi pwedeng gawin, pero alam na nila ang ingredients eh, nung pabango para sa Diyos. Pero sabi ng Panginoon, never do this outside of the tabernacle. If you copy the formula of the perfume that's only intended for God, then, sabi ng Panginoon, yari ka sa akin. And God wanted to make sure that the seed is exclusive. Walang adulteration, walang bantok, walang halo. Kaya yun ang sinasabi ko mga kapatid na hindi lahat ng Bible verse, hindi lahat ng verse sa Bible ay Word of God. May mga salita dyan na hindi talaga sinabi ng Diyos. For example, nung sinabi sa Genesis, ang nagsalita si Satanas. Sinabi ba ng Diyos na ganito? Sabi ng Bible, sinabi ni Satanas eh. Therefore, yung salita na yung word na yun, hindi yung Word of God. The Bible contains the Word of God, but not all verses are God's Word. Nung sinabi ni Satanas yun, hindi yun galing sa Diyos. Ganon din mga kapatid, sa scrutiny. Magiging matalino rin tayo mga kapatid sa pakikinig. Pag nakarinig ka ng isang preacher sa mga TV, sa radyo, ulinigin mo. Kaya mahalaga yung discerning. Huwag kang maging parang, ay, sabi ni pastor ganito eh. Oh, pero mali sabi niya eh. Sasabi niya, ako ang pipirma sa kaluluwa mo. Ako ang daan sa katotohanan. Pag hindi ka dumaan sa akin, hindi ka pupunta ka ng impyerno. And just because he or she
is being promoted by someone popular. Kasi may mga tao nagpo-promote sa kanya. Kasi meron siyang TV, meron siyang station, meron siyang ganito. Of course, their intention is to propagate and to conditionalize the mindset of the people, of the hearers. But the question is the preacher bringing a good seed? Pag ang isa nagtuturo, mga kapatid, ay may halo, sample, hinaluan, Sister Lorraine, nagsasalita siya ng Bible, tapos hinaluan na niya ng salita niya na wala sa Bible. Pag hindi na yung galing sa Bible, o hindi na talaga yan Word of God, hindi yan good seed. Kasi offense yun sa Diyos eh. Malaking paglapastangan sa Diyos na ibahin mo yung dynamics nun. Kaya sabi ng Panginoon sa Revelation, susumpain niya ang magdadagdag at magbabawa sa kanyang mga salita. Ang iba hindi lang dinagdagan, iniba. Talagang iniba. Ang sabi ng Panginoon, I am the way, I am the truth, I am the life. No one gets to the Father except by me. Ang iba, sinubstitute niya yung pangalan niya sa pangalan ni Jesus. Kaya mga kapatid, pagdating sa judgment, titingnan ko lang kung nasa ng mga yan, mga kapatid. At sasabihin ko sa mga kapatid, ihahambalos ng Panginoon sa kanila ang sumpa nila, ang Panginoon. Bakit? To try to become in the equal stature of God is a blasphemy. It's a blasphemy against God. It's a high offense against God. Yung ituring mong parang Diyos ka, it's total outrage, mga kapatid. Pero maraming tao nakikinig, maraming tao sumusunod, sikat. Pero mga kapatid, ang ating intention palagi sa ating pangangaral, hindi yung ating salita. Hindi yung ating, kaya pag tayo ay nagpapasilitate sa ating mga Bible teachers, ating mga pastors, focus lang tayo dun sa word. Sa word lang. Word of God. Although we can, of course, pwede nating isama dyan yung ating mga karanasan. But don't just read on internet. Don't just read on Google. Don't just read on someone like this. Preaching is not just for the sake of preaching. For the sake na malaki ang responsibilidad, mga kapatid, ng tagapagturo. Kasi ang mahirap dyan, mga kapatid, may mga tao na ang mahirap sa tagapagturo, Sister Cecil, may mga taong maniniwala sa iyo eh. Hindi mo alam, isa, dalawa dyan. Mawawala. Magkakaroon sila ng maling paniniwala, maling daan, maling destinasyon, simply because they believe on the word. Kaya mga kapatid, kami, nasa nagtuturo at mga alagad ng Panginoon, servant, alipin ng Diyos, we have to understand the repercussions. Kasi pagdating sa huling dulo, Sister Cecil, sisiya sa atin ng Diyos eh, yung mga kamay ng mga nagtuturo. Whether they were able to bring the good seed, unadulterated, walang halo. Ayaw ng Diyos na may halo. Mahalaga rin sa nagtuturo, mga kapatid, na tapat. Now, ito sinasabi, mga kapatid, dito that some people, there are the ones by the wayside where the word is sown. May mga natanim sa dawagan. Yung mga dinadaanan. Pero hard ground siya eh. Because people walk on it all the time and beat it down into a path or a road. May yung mga tao natanim sa dinadaanan ng mga tao. Alam mo, may mga, mapansin mo, di ba? Meron sa Pilipinas na pag magdi-develop sila ng isang subdivision, magkakaroon sila ng rollers. Yung parang rollers lang siya. Dadaanan ng rollers na yung pison, yung roller, yung daan na yun, para tumigas.
Kaya pag nagtanim ka dyan, Sister Sarah, ng buto, hindi pumapasok ang buto sa lupa. Kasi matigas yung ground eh. Kaya mapapansin mo, sabi ng Panginoon, wag mong itapon, wag mong sayangin, wag mong ihagis ang perlas sa mga baboy. Waste of time. Kaya pag may mga tao nga na nagpapa-advise, papa-counsel, pastor, paki-counsel mo naman tong anak ko. Ang tanong ko palagi dyan, magpapa-advise ba yung willing ba siyang makinig? Kasi kung mag-a-advise lang ako, sasayangin ko ang oras ko. Siyempre, mag-a-advise tayo, maganda. Pero willing ba? Baka naman matigas yung puso niya. At kahit anong marinig niya, pasok dito, lampas dito. Sayang. I'm not gonna waste my time. Yun ang mga salita. May mga salita ng Diyos na gano'n. So, yun ang sinasabi ko kanina. Depende sa klase ng category ng soil. Yung bang tao talagang willing, talaga bang open siya makinig. Kasi kung hindi siya open, matigas na lupa, wag na. Wag na. Kasi sasayangin mo lang panahon mo. Kaya si Satanas, mga kapatid, Satan comes immediately and takes away the word. So kinukuha ni Satanas yung word. Kasi ayaw ni Satanas, mga kapatid, si Satan doesn't want the word of God to take root in a person's heart. Ayaw ni Satanas na mag-ugat ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Ayaw ni Satanas nun. Kaya mga kapatid, yun ang iingatan natin. Huwag nating hayaan na kuhanin ni Satanas yon. Yun ang gusto ni Satanas. Ayaw ni Satanas na kaya pag may nagpututuro, natutulog, aantokin, minsan naman, palabas-labas, pa-text-text, may magte-text. You have to understand. Mahirap kasing araruhin ang mga matitigas na puso. At ang mga yan, mga kapatid, kaya ito ang lagi kong sinasabi na hindi trabaho ng Diyos na magbago ng tao. Pastor, panalangin mo naman ang asawa ko na magbago. O pastor, pwede bang pa-pray over ng anak ko kasi para magbago? Hindi. Kasi, Sister Belen, kung ang trabaho ng Diyos magbago ng tao, di lahat ng tao bago. Lahat ng tao born again. Pero hindi eh. God gave that power of choice. I always keep saying this, mga kapatid. Binigyan tayo ng kakayahang pumili ng Diyos eh. And out of that choice, hindi ginagalaw ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos galawin yun kasi importante sa tao yun eh. At importante sa Diyos. Ayaw ng Diyos na mamahalin mo lang siya na may hawak na remote ang Diyos. O Cecil, mahalin mo ako. Put! Lord, mahal na kita. Kasi pinindot ng Lord yung remote. Sabi ng Diyos, hindi. You shall love me, but you have to choose to love me. I'm not gonna force you. Hindi na mumuwersa ang Diyos. Kaya, minsan, kasi nung unang panahon, mga 1980s, nangihila tayo eh. Hali kayo! Ihila natin yung mga tao. Hali kayo! Tumanggap kayo sa Diyos! Diba lang, natatanda mo, mga 1980, 1985, manghihila tayo ng mga taga-balok-balok, mga taga-bagong puo. Hali kayo! Walang mawawala sa inyo! Tanggapin nyo! Pag tumaas ang kamay nyo, tumaas! Taas! Nagtataas ang mga tao. Ikaw naman, pataas ng kamay. Yung mga taga-Mindoro, Pastor Saldi, taas yung kamay nyo. Pray. Ang tanong, bukal ba sa puso ang pagtanggap nila sa Diyos? Or napilitan lang? Dahil hinila mo? Ang tanong, nasaan ang bunga? Yun ang hinahanap ng Diyos. Hindi yung tumaas dahil pinatanggap mo. Hindi natatapos doon ang pagtanggap sa Diyos eh. Kaya ayaw ng Diyos ng napipilitan. O mahalin mo ako. Napilitan. Tinutukan mo ng baril. Pag hindi mo ako minahal, yari ka sa akin. Sabi ko bungo mo. Ay wala. Kaya hindi totoong pag-ibig. Kaya nauso sa atin yung nauuntog. Ay, nauntog siya. Kasi hindi ka talaga niya mahal. Mahirap eh. Mahirap yung pag-ibig na pilit. Kaya sabi ng Panginoon, you shall love me. Kung mamahalin mo ako, mamahalin kita.
kung kakapit ka sa akin, if you abide in me, I will abide in you. Hindi sinabi ng Panginoon na, kahit hindi mo ako mahal, mahal pa rin kita. Kawawa naman ang Diyos. Alam mo yung taong namamalimos ng pag-ibig, mahalin mo ko, huwag kang umalis. Yung kahit nabubugin na ng asawa, sampalin ng asawa, gawaan ng masama ng asawa, mahal pa rin niya. Kasi ayaw niyang mawala. One-sided love. Ayaw ng Panginoon ayaw ng Panginoon ng gano'n. Kailangan mutual. Kailangan, yun ang sabi nga, yung mga taga-Saudi, merong tape na one-way ticket to the blues. One-way love lang yan eh. Give ka lang, take lang ng take, walang love, walang give. Ayaw ng Panginoon ng gano'n. Kaya sabi ng Panginoon, magtatanim ako, pero bungkalin mo ang puso mo. Kailangan buksan mo ang puso mo. Kaya sabi ng Panginoon, Sister Cecil, sa Bible, that God is knocking on the door. Hindi binasag o hindi sinira ng Diyos ang pinto ng buhay mo, ng puso mo, at papasok ako. Ayaw ng Panginoon ng gate crasher. Buksan mo ang pinto mo at papasok ako. Sabi ng Panginoon kay Zacchaeus, ngayong gabi, dumating sa iyong bahay ang kaligtasan. Pupunta ako sa bahay mo. Anong ginawa ni Zacchaeus? Pinapasok niya ang Panginoon. Kung sinabi ng Panginoon na pupunta ako sa bahay mo pero hindi binuksan ni Zacchaeus ang bahay niya, hindi nakapasok ang kaligtasan sa kanya, ganun din yung salita na yung seed na natanim. Kailangan, yung puso natin, hindi sa dawagan, hindi sa tinikan. May mga tao kasi pag nakarinig ng preacher, ang ganda ng turo kahapon, my God. Tinatayuan ako ng balahibo, talagang, parang nababasa ng mga quotation, mga quote. Nakabasa ng quote, copy-paste, nalagay sa ano niya. Pero, hindi lang dapat ganon. Hindi lang dapat tayo humahanga, nagla-like sa quote. Alam mga hugot. Ang ganda ng hugot. Kasi may mga hugot na maganda. Pero hindi lang dapat tayo mag-like. Ang sabi ng Panginoon, kailangan may impact. Hindi sapat yung information. Information without transformation is nothing. Kasi maraming taong matatalino. Maraming taong alam ang Bible. Pero ang tanong, sabi ng Panginoon, Sister Milen, makikilala ang tao, ang gawa, makikilala ang isang Kristiyano sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao. Oo nga, marami nga tayong alam sa Bible. But ang tanong is, anong impact? Yung bang nakalaman sa Biblia, ginagawa ba natin? Kasi pwede tayong mag-share eh. Ang daming magagaling sa Bible eh. But the bottom line is, not just knowing. Kaya sabi ng Panginoon, don't just become a hearer of the word. The bottom line is, you have to be a doer of the word. Because if you just stop in just hearing the word, you're just deceiving yourself. Niloloko lang natin mga sarili natin. Kasi nakikinig lang tayo ng salita ng Diyos, tapos ang ganda-ganda, so, ano yung sunod? Anyari? Ano nang susunod na hakbang? Nakikinig lang, tapos, alam mo parang, kaya sabi ng Panginoon, di ba, nung Sunday na preaching natin, may mga taong nakarinig ng salita, pero sabi ni St. James, para sila nakatingin sa salamin. Alam nila ang salita, alam nila ang mukha nila, nakatingin sa salamin, ito mukha ko, meron akong kilay dito, meron akong konting lipstick. Pero pag alis nila sa salamin, Sister Cecil, nakalimutan na nila ang kanilang itsura. Yun ang sabi ni St. James. Ganon mga kapatid yung metaphor na ginagamit ng Panginoon ngayon. May mga taong alam ang salita ng Diyos, but they never do it. Yun ang mabigat ito mga kapatid. Mark chapter 4, matindi ito ha. May mga taong when tribulation or persecution arises for the word's sake, immediately, they stumble. May mga taong sa simula nung kanilang pananampalataya, sample, kaya lagi kong pinag-iingat yung mga kapatiran natin na mga bago. Yung bago, ay, matindi yan. Yung bagong Christian, bagong born again, matindi ang ipapadala ng diablo dyan. Kaya mapapansin mo, Sister Sarah, di ba sa Pilipinas meron tayong, ilan taon na anak mo? 1 taon. Ako, dapat bongga. Maraming handa. So susunod, 7.
Maraming handa rin sa 7. Hindi pa, kaya ang 2, 3, 4, 5, 6, wala masyadong handa. Kahit 1 kilong pansit lang. Pero 7, 14, tapos dibu. Bakit? Ang logic, yung chapter of life. Pag napagtagumpayan mo yung unang siglo, unang pasok, unang chapter, yung unang yugto ng buhay mo, yung 7, ay my God, matindi. Nabuhay ng 7. Sige, larga, ihanda. Patay ang mga baboy na yan, ang mga kambing. Kaya minsan sa Batangas, yung mga magulang, talagang nagpapaalaga ng baboy yan. Pag 7 years old, ang papalaga ng baboy. Ano pa lang, mga 6 years old pa lang, mag-alaga ka nga ng baboy para sa ikapitong ng anak ko. 14. At saka yung dibu. Ganon din sa Christian life. Titirahin talagang magpapadala ang diablo dyan ng maraming mga tukso, maninira, mamumula, mga tipong magda-down sa'yo. Dumama ka pala dyan sa mga praise the Lord. Sumama ka pala dyan kay Saldi, kay Don. Ako, kaniniwala dyan. Nakatingin sila sa tao. Nakatingin sila sa organization. Ito itong sinasabi. When tribulation or persecution comes for the word's sake, immediately they stumble. Ayun nga, no? Kaya, mag-iingat. Hindi basta ang sumunod sa Diyos. Hindi basta ang pagiging born again. Kaya sabi ng Panginoon, tansyahin mo muna, calculate the cost. Because what you don't want is you start the building of the house and then you cannot carry on, you cannot complete. Baka mamaya, ningas-kugon lang tayo. Kasi hindi basta to eh. Yung nag 42 years, ang Maranatha, ay matindi. Kasi abat na dekada, maglilimang dekada, ay matindi. Hindi basta ang dinaanan itong church na ito. Hindi basta. Kaya yung mga ibang mga tipong nagtatayo ng mga small churches, isang bagyo lang diyan, bagsak eh. Bakit? Walang ugat eh. Yun ang risk. And for us to be critic of churches, pero mga kapatid, for you to pass the years of persecutions and tribulation, matindi. Kasi hindi basta ang dinaanan itong church natin mga kapatid, una sa Panginoon ng kapurihan, pero maraming hirap ang sinabana nito. Kaya pag nakakita ka ng taong tumatagal na sa church, sa ministry ng mga 30, 40, 50 years, salute. Bakit? Hindi basta ang dinaanan yan. Para yung mga tipong, ilang taon na kayong kasal? 50 years. Ay my God! Ipagtatayo ko kayo ng monumento. Bakit yung 50 years na yun, Ate Milen, hindi basta yun naabot? Hindi yun walk in the park. Hindi yun parang hindi sila nag-aaway ng do you think, Sister Sarah, yung mga taong ikinasal ng 50 years, do you think hindi sila nag-away? Ang dami! Dinaanan yan. Ang daming dahilan, pwedeng maghiwalay, pero hindi sila naghiwalay. Bagamat maraming pagkukulang, pagkakamali, at mga kung ano-ano pa. But they remained together. They made that decision to stick together. Ganon din ang pananampalataya. Sabi rito, no root in themselves. Kaya maraming mga taong sinasabi mga Kristiyano, pero walang ugat. Walang ugat. Kasi pag dumating yung, hindi na ako nakaka-attend kasi Kasi nagkatrabaho na ako eh. Kasi may papa na ako eh. Naku, walang ugat yan. Di ba? Bro mo, nagkapapa lang siya, hindi siya nag-attend ng church. Walang ugat. Immature. Yun ang mga tipong, wala kasi akong time mag-attend ng church kasi walang ugat. Hindi nag-ugat. Yun ang binabantay ni Satanas. Ayaw niyang magka-ugat ang salita ng Diyos. Kaya the moment marinig pa lang, may nagsasalita pa lang, may nagpipreach, at natutulog na kaagad, walang ugat. Kaya pag dumating yung mga malalaking problema, di nila alam ang sasabihin nila. Kasi wala silang natandaan sa salita ng Diyos eh. Yun mga kapatid. Yung mga natanim daw sa mga dawagan, mga tinikan, they are the ones who hear the word
And the cares of the world, the deceitfulness of riches. Yung kadayaan ng kayamanan, madaya ang kayamanan eh. Papakitaan ka, Ate Milen, oh, Milen, if you work on Sunday, you will earn 15 euro per hour. I will pay you 100 euro per Sunday. But you're not allowed to attend Sunday, ha? Just work for me because I'll pay you more. The deceitfulness of riches. And the desires for other things choke. Alam mo yung tinatawag na choker, di ba? Meron tayong choker sa Pilipinas. Ay, ang ganda ng choker mo. Yung choker, mananakal. Yung iba, ang ganda ng choker. Ay, choker! Mga kapatid, nakukuha niya yung choker. Oh, may tumatawa dyan. Yung choker, yung mananakal yung sa Tagalog. Kayo naman, gusto sulagin niyo may choker? Sinasakal na kayo? Pero sinasabi dito, Sister Arlene, the desires. Yung desire. Kaya hindi siya, mag-iingat ka. Sa mga desire, yung mga gusto ng buhay, gusto ko ganito eh. Gusto ko makapagpagawa ng ganito, makabili ng ganitong kotse, makapagpaganito, gusto ko pag uwi ko, ganito ako. Hindi natin sinasabing huwag kayo magsikap. But make sure na sa ating pangarap, hindi natin na-choke yung word. Hindi natin nasasakal, hindi natin naaagrabyado ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Uunahin mo palagi ang Panginoon eh. Pag inuna mo ang Diyos, then secondary na lang yung ating mga pangangailangan, yun ang gusto ng Panginoon. Hindi yung inuuna mo ang pangangailangan mo, panakip butas na lang ang Panginoon. Alam mo yung kantang, panakip butas, Sister Mira, natandaan mo yung kanta na yon? Panakip butas na lamang. Ang Diyos, panakip butas, pagka may time, pag available ako, pag wala na akong trabaho, babalik ako dyan. Oh. Yan sabi ng Panginoon dito, the deceitfulness of riches. Kasi madaya ang kayamanan. Kahit si Satanas, pinakita sa Panginoon Jesus, ito mga bayan na to, malalaking bayan to, pwede ko itong ibigay sa'yo. Ganon din ang ginagawa ng Diablo ngayon, pinapakita rin sa atin yung mga pera. Papakita sa akin, kita mo Cecil, wala ka nang pera. Tapos to, tatanggihan mo pa. Pupunta ka pa dyan sa church, ang ganda ng opportunity. Ganon palagi gagawin ni Satanas. Pag pupunta ka ng church, tatapat niya yung opportunity doon sa tapat na yon. But God wants to know whether you become faithful. Magiging tapat ka pa ba sa Diyos? Kaya tama, sabi ng Apostol Pablo, ang mga bagay na inaakala kong tubo, kita, gain, advantage, inaari kong kalugihan. Makamit ko lamang ang kaluwalhatian na para kay Kristo Jesus. At yung mga bagay na akala kong kalugihan, lugi ako, talo ako, inaari kong tubo at kita. Bakit? Kasi maaaring wala kang kita ng oras na yun, pero you are investing, you are gathering, you are investing your spirituality. Ganun mga kapatid ang isang mature na Christian. Kaya itong turong ito mga kapatid, mabigat ito. Kaya lang, ito napatapat sa atin. The one sown on good ground are those who hear the word. Ito na yung magagandang mga... Kaya mga kapatid, kailangan mapatanim, kailangan tayo, kasi good ground. Ano yan eh? Pagpili yan eh. Ano ka ba? Tinikan ka ba? Dawagan ka ba? Matigas na lupa ka ba? Or good ground ka? Matabang lupa? Ikaw pipili. Kasi ako mga kapatid, kung tayo ay mag-a-attend din lang, sample, ito mga kapatid, trial talk tayo ha. Ako palaging ganun eh. Kung ikaw ay papasok sa isang trabaho, isang relasyon, isang organisasyon, isang church like this, or kukuha ka ng isang course sa mga kabataan, make sure na you are going to give your whole heart. Huwag yung half-hearted. Nag-asawa ka, tapos gabi-gabi nasa diskuhan ka, di sana hindi ka na nag-asawa. Huwag ka na mag-aasawa. Gusto mo pala ng single life.
Eh bakit ka pa nag-asawa, Iha? Ayaw mo naman pala na may anak. Eh bakit ka nag-anak ng pagkakadami-dami? Ano yan? May mga tao kasi gusto-gusto lagi ng mga aso, yung mga poodle, mga ganyan, mga fashionista. Alam mo si Tarsari, mga elite. Bibili ng mga chihuahua, mga asong mga cute. Kasi sina Paris Hilton, nakaganyan. Yung mga sikat. Palakad-lakad. But the problem with this, some people, they don't like the poo. They like the dog, but they don't like the poo. Do you understand what I'm saying, mga kapatid? Gusto ng mga tao, business class, pero gusto na ibayad pang economy. They don't want to pay the price. Pagka mga kapatid kayo ay nakinig ng salita ng Diyos, diretsuhin nyo na. Huwag yung pupunta, tas hindi pupunta, islaw palitaw. Malakas, biglang hihina. Malakas, tapos biglang hihina. Sabi ng Panginoon, mag-init, mainit ka or malamig ka. Kasi yung lukewarm Christian, ayaw ng Diyos ng ganon. Bakit ayaw ng Panginoon ng 50-50? Kasi hindi alam ng Lord kung saan ka ba talaga. Ano ka ba talaga? Sa pula ka ba o sa puti? Kailangan good ground, Sister Cecil. Ano yung good ground? You must hear the word. First thing yon. I'm aware of the time, mga kapatid. Hear the word. Kailangan willing tayo makinig ng salita ng Diyos. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Doon nagsisimula yun. And then, you receive the word of God. Hindi lang yung narinig. Sister Mirna. Kasi may tao nakikinig lang eh. Ay, ang galing magturo na yan, no? Oo, nakikinig. Pero kailangan, nire-receive. Alam mo yung tipong nagpunta ng post office ay Sister Sara. Sister Sara Moreno, ito pong sulat na ito ay naka-address sa inyo. Narinig mo yon. Yung received o yung receipt na tinatawag, akin na po ang package. Pipirmahan mo, received by Sara Moreno, kung anong pilido ni Sister Sara Paala, yan. Nireceive mo. Sabihin, tinanggap mo. Inunawa mo. Tama ang turo ni Pastor Saldi. Tama ang turo ni Bisha. Tama. Tinatanggap mo yon. You're not rejecting it. Kasi may mga tao pag hindi mali ang turo niya eh. Rejection yon. Parang sinasabi mga kapatid ng Panginoon is you hear and then you receive. You hear, nakikinig ka, at yung narinig mo na yon, Sister Riza, you are receiving it na tama. Para sa akin yon. Number 3, mga kapatid, for you to become a good ground, you have to bring forth the fruit. The bottom line is, for you to receive, after you hear, after you receive, you obey the word of God. Tama sabi ni Bishop. Nag-a-attend ka palagi ng mga gawain ng Panginoon. Matagal na tayo sa gawain, lalo na yung mga taga Maranatha Main Church. 30, 40 years na tinatakbo mo sa pananampalataya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin naghahari pa rin sa iyo ang galit. Then, useless. Bakit? Anong dahilan? Bakit hanggang ngayon galit ka pa rin sa kapwa? Bakit hanggang ngayon nananatili pa rin sa iyo ang hinanakit? Yung tabi ng Panginoon, paglubog lang ang araw. O sample, Sister Sara, sample, galit ka sa asawa mo. Sample lang ha, alam ko naman hindi ka nagagalit sa asawa mo. Alam kong ikaw ay mabait na mabait talaga. Sabi ni Pastor Saldi. Pastor Saldi nagsabi sa akin. Sister Sara, bakit nawala ka dyan? Now, ang araw lulubog ng 5:30 p.m. Minsan di natin nakikita ang paglubog ng araw. Pero, Sister Milen, nakikita mo sa phone. Pag tingin mo yung smartphone, makikita mo yung paglubog, yung sunset and sunrise. Pag tingnan mong phone, 5:30 p.m., Italy, sunset. Nagalit ka, 5:25. Sister Sara, nakikita mo. Nagtampo ka sa asawa mo for some reason. Kasi minsan, bigla na lang magtatampo tayo. Hindi mag-flare up na lang tayo. 5:24 o 5:25. Meron ka na lang 5 minutes para mawala na yung galit mo. Kasi dapat lumubog ang araw. Masyado namang yun. Pero, sabi ng Panginoon, huwag pagtagalin ang galit. Kasi sabi ng Panginoon, sabi ng isang alagad, Panginoon, ilang beses ko po patatawarin ng kapatid ko.
Sabi ng Panginoon, 7 times 7. Kinalculate yan ng mga scientists, ang mga biblical scholars, lumabas na 470 times. 470 times. And then, babalik ka doon sa prinsipyo uli ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sa ganitong kautusan, sa dalawang utos na ito, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa, wala nang hihigit pa sa dalawang ito. Now, yun ang manifestation ng maturity. Pero kung hanggang ngayon, galit pa rin tayo sa kapwa, ganito, hindi ko makalimutan, tama sabi ni Bishop, hindi makalimutan, bakit? Kung sabihin din ng Diyos sa iyo, hindi ko makalimutan yung ginawa mong paglapastangan pag ganito. Kasi pag hindi tayo nagpapatawad, hindi tayo umibig sa kapwa, ibig sabihin, hino-hold din natin ang forgiveness ng Lord. Kaya yung ating panalangin palagi, Sister Milen, sa ating Our Father, forgive us our sins or trespasses. Alam mo, Sister Sarah, yung nakalagay, di ba, sa nung mga bata tayo, meron tayong mga garden nakalagay, no trespassing. Ibig sabihin, yung trespassing natin, Milen, hindi ka pwede mag-trespass kasi may-ari ng garden na yun eh. When you cross over to that piece of land, which is the garden, which is owned by somebody else, you are trespassing. Ibig sabihin, nakakalampas ka. Hindi sa'yo yun eh. Pero sabi ng panalangin ng Our Father, and forgive us our trespasses. Lumalampas ka eh. As we forgive those who trespass against us. So yung mga tao nakakalampas sa'yo, palampasin mo rin. Kasi lumalampas ka rin minsan eh. Amen ba? Yun ang hearing of the word and bearing the fruit. Kapag sinusunod natin mga kapatid, yung salita ng Diyos na ating narinig. Pero kung hanggang ngayon hindi pa rin hindi pa rin natin nagagawa at mahirap pa rin natin gawin, tanungin mo mga kapatid ang iyong sarili. Kasi mga kapatid, tapos na ako. Madaling maging hype sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero yung talagang gawin mo to conquer yourself is one of the greatest victories as a Christian. Kaya tama sabi ni Confucius. Sabi ni Confucius, know thyself. Ikaw lang, Sister Cecil, nakakaalam ng lakas at hina mo eh. At kung tayo makikinig lang ng salita ng Diyos, tapos hindi natin gagawin, kaya sabi ng Bible, yung mga taong nakikinig at hindi gumagawa, sabi ng Panginoon, hindi ko sila alagad, hindi ko sila pamilya, hindi ko sila kapatid, hindi ko sila mga magulang. Sabi ng Panginoon, sino ang aking mga kapatid? Sino ang aking mga magulang? Sila na gumagawa ng kalooban ng aking Ama. The moment you obey the word, you are now becoming a family, a part of God's family. Hindi ka pwedeng pumunta ng langit na may kulang eh. Hindi ka pwedeng maging perfect tapos hindi mo ginagawa. Alam mo yung salita ng Diyos pero nananatili kang matibay, matapang na hindi. Kasi galit ako sa Kanya. Ayun, mapapansin mo, napapala mo doon. Nananatili yung galit mo for what? Yung taong kinagagalitan mo, mahimbing na ang tulog. Hanggang ngayon, ikaw sumisilakbo ang dugo mo. Eh, di ikaw lang ang nahihirapan. Bakit? Amen. Kaya yung turo ko last time na si Apostol Pablo, nagalit siya kay Mark eh. Ito kay Mark nito, alam mo talaga ang full name nito si Mark nito, Sister Sarah, John Mark. Pag binasa mong Book of Acts, makikita natin si John Mark ang sumulat nito. Hindi talaga Mark. John Mark ang totoong pangalan niya. Makikita natin sa action. Nagalit si Apostol Pablo kay John Mark, kay Mark. Nagtampo siya kasi sumama kay meron sang sinamahang isa eh. Hindi ko matanda ng pangalan. Hindi po Pastor Sally. Nag-i-start sa letter B. John Mark went with a disciple. Barnabas. Yan, si Barnabas. Pinili ni John Mark si Barnabas kay Pablo. Nagalit si Apostol Pablo nagtampo talaga. Ang haba ng panahon na yun.
Pero nung mamamatay si Apostol Pablo, Apostol Pablo na to ha, Sister Cecil, we're not talking about kung sino-sino mga ordinary Christian. We're talking about the giants of faith. We're talking about the person himself who wrote almost half of the New Testament, Apostle Paul. Apostle Paul. Ipinatawag niya rin si John Mark. Nagbati din sila. Why would we wait for the length of time? Why would you destroy your own self and tell the world that you are a Christian pero alam mong may mga bagay kang hindi nagagawa? It's a challenge. Malaking hamon yun sa mga Kristiyano, mga kapatid, na alam mong salita ng Diyos pero hindi mo ginagawa. At pag hindi pa natin nagagawa yun, mga kapatid, ang sabi ni St. James, dinadaya lang natin ang ating mga sarili. At yun ang pinakamalaking pandaraya ng tao. Yung dayain mo ang sarili mo. Kaya mga kapatid, ako, meron akong app, Sister Milen. I've been holding this app since March 2020. Yung app na to, Sister Cecil, sasabihin niya, what did you eat today? Lalagay ko, I ate rice, 3 legs of chicken. Tatype ko sa kanya, what time did you eat? Lalagay ko, sabi ko sa kanya, I ate 6 o'clock p.m. What did you drink? I tell my app kung anong ginawa ko. I decide to be truthful to my app because that app, Sister Cecil, is myself. Ako yun eh. Di ba? Pwede mo namang daya ng app mo na kumain ka ng donut, kumain ka ng cake, kumain ka ng ganito. Pero hindi mo sasabihin sa kanya, madaya ka. Sino magsasuffer? Eh di ba ikaw din, ikaw ang tataba. Eh gusto mong pumayat eh. May app. Ang app, Sister Sarah, nandoon para sabihin niya, ito dapat, huwag kang kakain na nito. Yung kinakain mo na yan, sobra na yan ng ganito. Marami na yung oil, marami na yung ganitong mga chemical, yung ganitong kinakain mo na yan, ganito yan, masyado siyang maraming sugar o maraming salt. Sinasabi niya eh. Ganon din mga kapatid ang isang Kristiyano. Be honest with yourself. Nobody will know except you. Ikaw lang Panginoon, alam ko mahina pa ako sa department na to. Alam mo yun eh, kung ano yun eh. And the Bible is there to talk about it. Ikaw lang makakaalam nun. Allow God to plant the seed in you kasi tayo yung soil eh. Either we become the hard soil, either we are a soil doon sa dawagan o yung tinikan, or tayo yung good soil. Mamimili ka. Pipili ka, Panginoon, ano ba ako? Kasi kung matigas ng puso ko, huwag ka na mag-attend. Kasi matigas naman ang puso mo eh. Sabi ng Panginoon, ba't ka pa susunod sa akin? Eh, matigas naman pala ang ulo mo. Huwag ka na sumunod. Magpakano ka na lang. Bumalik ka na lang sa dati mong pagkatao. Huwag yung nakikinig, tapos hindi naman nasunod. You're just wasting time. Tapos, niluloko mo ang sarili mo. But when you come to that kind of level, kasi level yan, Sister Cecily, may maturity level yan. At ang mga taong nasa ganitong level na, nasa ganitong degree ng pananampalataya, they assess themselves. Nagkakaroon ka ng executive check-up. Ano ba ang kulang sa akin? Mahina ako dito sa department na to. Panginoon, plant me your seed. Send me your seed. I am a willing vessel. I am a willing soil to hear the word, receive the word, and obey the word. Kasi yung obedience ng word, Sister Cecily, yun ang magbubunga. Hindi lang yung pakikinig. Bagamat sinasabi ng Bible, faith comes from hearing, it comes from hearing, but yung sinasabi ng Bible, huwag kang mag-stop sa hearing. Kasi sabi ni Jesus, ito yung word of God. Mismo si Jesus nagsabi eh. Sabi ni Jesus, sundin ninyo ang kalooban ng Diyos. At kapag kayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, sabi ng Panginoon, Sister Milen, now, pag sumunod ka sa akin, hingin mo lahat ang gusto mo.
Sinasabi ni Jesus yun eh. God's word. Hingin mo lahat. Sabi ng Panginoon, at gagawin kong lahat ang iyong mga hinihingi ng ayaw, pag hiningi mo yan, ng ayon sa aking pangalan. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya, importante mga kapatid, yung dynamics of yung faith natin, marami ito. Hindi ito basta makarinig lang. One of the greatest joys of a pastor is not just to have too many listeners. May mga churches kasi padamihan ng membro eh. Ganito member ko. Ganito member ko, marami akong membro. But the question is, yan ba lahat ng membro na yan? Ano yan? Spectator lang ba yan? O alam mo sa video, Sister Sarah, di ba? Pag ikaw nagpalabas ka ng view, sample, Sister Bella, meron kang view, punta ka ng Milan, nag-video ka, naka-live o Facebook live. Makikita mo doon, Sister Sarah, after 1 hour o 2 hours, makikita mo doon, 100 views. Nag-view lang. Pero hindi ganoon ang bilang ng pananampalataya eh. Hindi binibilang ng Diyos ang views. Ang binibilang ng Panginoon, yung mga sumusunod. Kaya pag sumunod tayo sa salita ng Panginoon, mga kapatid, this is it. This is the real thing. We're not just here for fancy, for just parang, ay, ang galing magturo. Magaling magturo, pero hindi ako masaya ng ganun eh. Ang pinakamasayang bagay sa buhay ng isang nagtuturo ay yung hindi lang maganda ang turo niya. Ang pinakamasaya sa isang buhay ng isang pastor, mga kapatid, at isang magulang, para magulang. Ang pinakamataas na hangar ng isang magulang ay ang makita niya ang kanyang mga anak na pumipili at gumagawa ng tama. Yun ang pinakamaganda. Hindi yung ang bait-bait ng anak ko, pero mamaya malalaman mo, ganun pala siya. Hindi. Therefore, hindi effective yung preaching, hindi effective yung planting. Kasi, maaaring yung salitang itinanim, Sister Cecil, word of God yun eh. Importante yun eh. Talagang yun ang gold. But the problem is, that word did not penetrate to the soil. Bakit? Hindi willing. Yung soil, yung tataniman mo, hindi willing. Kaya kailangan nagbubungkal. Kaya makikita mo sa Batangas, sa Pilipinas, mga kapatid, nagbubungkal ang mga magsasaka. Binubungkal muna yan. Hindi yan sabog ng palay. Ay, bigyan naman tayo. Halika na. Magtanim na tayo. Hindi. Nagbubungkal muna yan. Makikita ko yung mga nag-aararo. 1 week, aararuhin yan. Tutubigan muna yan. Palalambutin ang lupa. Aalisan ng mga damo. Aalisan ng mga bato. Saka pa sila magtatanim. Ganon din I think effective yan sa mga counseling. Kaya pag ikaw mamamalo ka ng anak, Sister Sarah, sample, di ba may anak ang bata? Ganito ang technique yan, mga kapatid. Huwag mong papaluin ang bata pag galit ka. Kasi pag galit ka, gumaganti ka doon sa pagkakamali ng bata eh. Iintayin mo na lumamig ka. Alam mo ng mga bata tayo, di ba? Pag nasa bayan o nasa mga maraming tao, nako ha, pagdating ng bahay, yari ka sa akin, huwag sa tingin ha. Huwag kang sabay, hihintay ng talagang, nako, di ba? Minsan tayo, mga pataka tayo, mga pasigla pagka may mga bisita, nako, para tayo mga nasa circus, nagpapakitang gilas ha. Halos kumain tayo ng apoy, tumulay tayo sa alambre, parang ganoon tayo ng unang panahon eh. Kaya titingnan tayo ng ating mga kita mo. Kaya pag alis ng mga bisita, naku, natatakot ka ngayon kasi alam mo, tatamaan ka na eh. Wow. Bakit tinuturo ito, mga kapatid? Alam ko, I'm aware of the time. Pero mga kapatid, this is very crucial sa ating mga Kristiyano. Kapag pinalo mo ang bata at that time na ginawa niya ang kasalanan, o galit ka, o maaaring galit din yung anak mo, sample, ang anak mo, teenager, papagsabihan mo yan ng yung time na mali. Kasi dapat may timing eh. May importante ang timing sa pagtatanim. Huwag kang tanim ng tanim kasi yung panahon hindi pa dapat. Kaya may panahon ng tag-ani. May panahon ng pagtatanim. Hindi lahat ng panahon sa taon, tanim ka ng tanim. Kasi may panahon, Sister Milen. Hindi pwedeng lahat ng tao nag-aani, ikaw nagtatanim. Eh di talo ka, lahat ng daga nasa iyo. Kasi wala nang daga sa kanila. Sa kanila, nakapagputi na sila, nakapag-ani na sila, wala nang tanim, lahat ng daga at mga peste na pupunta sa palayan mo kasi sala ang pasok mo eh. Nakukuha niyo, mga kapatid? Ganun din sa bata. Ang bata, may mga panahon niya na receptive yan. May mga panahon na palaban yan.
Yung panahon ng palaban, huwag ka muna magtanim ng advice. Huwag mo siyang paluin, huwag mo siyang sasabihan muna. Maghihintay ka ng tamang pagkakataon. Sabi, lumamig-lamig na ng konti, mga isang araw na, 2 araw na, anak, mag-usap nga tayo. Yan, oh. Eh, di maganda na, di ba? Maganda ang mood. May mood din kasi yan eh. Mag-usap tayo, anak. Anak, alam mo, mahal kita, anak ko, ha? Pero anak, alam mo, yung ginawa mo last week, hindi ko gusto. Ayaw ng mami ng ganon. Otherwise, pag ginawa mo pa yon, next time, baka hindi ako makapag-feel, papaluin na kita. Ngayon, papaluin kita, ha? Pasensya na. Eto ang palo ko sa'yo. Pak! O, hindi masakit. Hindi masyadong... Nakukuha mo, Sister Sarah, sinasabi ko. Hindi matindi, hindi yung nakabasag lang. Naku! Halos kuhanin mo na lahat ng ano, lalatiguhin mo ng anak mo, ibibitin mo ng patiwarek, eh di, baka makasobra ka. Wala pa sa panahon ng pagtatanim eh. Hindi tama. Kailangan may timing ang pagsasalita sa anak. Sama anak. Anak, pag ginawa mo ba ito sa susunod, pagbibiyak kita ngayon ha, pero sa susunod, papaluin na kita ha. Alam na ng bata, papaluin mo siya. Pag pinalom sa susunod, alam niya na. Ay, hindi sabi ng mami ko, kaya yung mapalo, kaya dapat hindi ko ito gagawin. May panahon. Ganun na pagtatanim ng salita ng Diyos. Yung iba nagpipris ng salita ng Diyos, nasa lasingan. O kayo, mga makasalanan, mga kampon kayo ng demonyos, malibang kayo sumamba sa Diyos, pupunta kayo sa impyerno. Ay, lasing ang pinapangaralan mo, ay talaga, makakatingin ka ng, hahabulin ka ng itak ng mga yan. Wala sa panahon eh. Wala sa timing. Kailangan nasa lugar. Nakukuha mo mga kapatid na sinasabi ko. Ganun mga kapatid yung pagtatanim. Hindi yung tanim ka ng tanim. Kaya, yun din ang sinasabi ko sa mga humahayo, hayo ng hayo. Ang pinupuntahan din lang naman, yun din lang bundok na yun. Eh, wala na ibang tao dyan, napuntahan nyo na lahat ng bundok ng tao dyan, patanggap nyo na yan. Eh, ba't mumalik pa kayo dyan? Anong kala nyo, may bagong lipat? May bagong dumating na tao na naman dyan, na may ibang... Wala na! Hindi mo naman kailangan puntahan nyo doon, kumusta na kayo? Naghahanap lang kayo, naggumagala lang kayo, pinapagod nyo lang ang sarili nyo. Kasi, ang tinataniman mo, yun at yun din, matitigas ng puso ng mga yan eh. Kaya sabi ng Panginoon sa Bible, yung mga taong pangaralan nyo na, at ayaw tumanggap ng salita ng Diyos, ipagpag nyo ang inyong mga paa. O, ipagpag sabihin, kalimutan na, move on to the next town. Sister Mena, tatandaan mo pa, di ba humahayo tayo? Yung mga kabataan, humahayo. Ang paghahayo din naman, lagi minsan nasa balok-balok lang lagi. Eh bakit lagi tayo nandito? Wala na bang ibang lugar? Bakit lagi tayo nasa mataas na bayan, nasa bundok, nasa gulod? Ang tao naman din, iisang bahayan, iisang bahay kubo, si Mang Ingula nga nakatira doon. Eh di wala kang hahayuhan. Sabihin mga kapatid, ang pagtatanim dapat strategic. Hindi naman kailangan laging humahayo ka na, yun lang ang panahon mo ng pangaral ng salita ng Diyos. Pwede rin naman na kapitbahay mo. Maging mabuti kang kapitbahay. Mabuti kang kaibigan. Mabuti kang magulang, yung mga kapatid mo, yung asawa mo hindi nakakakilala sa Diyos, makikilala niya ang Diyos sa pamamagitan ng iyong pagiging mabuti at maka-Diyos. Maraming paraan mga kapatid ng pagtatanim. Kaya mga kapatid, napakahaba na nito, pero at least naunawaan niyo mga kapatid na ang salita ng Diyos ay binhi na kailangang itanim sa mga lupang matataba. Ibig sabihin, sa mga willing makinig, sa mga willing na tanggapin ang salita ng Diyos. Kasi pag pinangaral mo yan sa mga baboy o mga aso, hahangkabing ka lang ng aso. Hindi yung karapat, hindi yun ang tagapakinig ng salita ng Diyos. Bagamat pwede mong pangaralan dyan at marami makakarinig dyan, pero may panahon at may tamang paraan ng pagtatanim ng salita ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Lord mga kapatid. Back to you, Sister Sarah.